Alam niyo po, I realize, sabi ko kanina, di ba, God is good talaga naman. Alam natin yon. God is good all the time. Pakisabi nga po, God is good and all the time, God is good. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Pero alam mo ba, I realize, kaya pala ang isang tao at nakakalungkot ang isang mananampalataya ay hindi makapag-move on. Ayan. Hindi makapag-move on kasi lagi siyang nakatingin sa nakaraan. Di ba? Meron kang regrets ng nakaraan, na-realize mo na parang yung past mo, yung nakaraan mo is mas maganda kaysa sa hinaharap o kaysa sa present. Kaya pala ganun yung mga tao na stuck sila. Kasi sabi ko nga, meron palang mga tao na wala naman sa kulungan, pero sila ay preso. Preso ng kanilang past. Yan. So, ngayon po, itong message na to ay tinatawag po natin, or this message is called, Mas Mabuti Kesa Dati. Yan. Alam mo, sabi ng Bible kasi, promise ng Lord sa atin, we are always increasing, never decreasing. Ayan. So mamaya po, mas maintindihan natin bakit ito yung title ng message natin. Na-realize mo rin ba na may mga bagay sa buhay mo na dati effective, dati magaling ka pero ngayon hindi na? Di ba? Yung nung bata ka, galing mo mag-basketball, di ba? Yeah, top board ka pa, ngayon top silog na lang. Di ba? Mga ganun, di ba? Pa whole court ka, ngayon food court na lang. Parang pansin mo, nagbabago talaga, no? So, dati effective ka, ngayon parang hindi na masyado. Dati mabilis, ngayon bumagal. Ayan. Samahan niyo po ako. Please join me in reading this passage in the Bible in Book of Ecclesiastes. Pero ang pinili ko po dito is yung Tagalog version. Okay? So, sabi po dito sa Tagalog version, huwag mong sabihin. Imagine, yung first phrase nitong passage na to is, huwag mong sabihin. Pag huwag mong sabihin, nor huwag mong isipin, kasi di ba sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw ang laman ng heart, yun ang lalabas sa bibig. Pag ang tao laging galit, lalabas sa bibig yun. Pag ang heart ay happy, lalabas sa bibig yun. From the abundance of the heart, the mouth speaks. So sabi ng Ecclesiastes, huwag mong sabihin, ni huwag mong isipin. Bakit mas mabuti pa yung noon kaysa ngayon? Dahil ang tanong na yan ay walang katuturan. Galing ng Bible, no? Talagang lahat ng areas talaga ng life natin talaga dinidil talaga ng Lord, no? Kasi maaring itong mga bagay na to, nane-neglect natin ito. Hindi natin alam, ito na pala yung mga pumipigil, ito na pala yung mga hindrances ng blessings natin. Kasi ang nangyayari, sabi ko nga sa inyo kanina, wala ka man sa kulungan, pero para kang preso. Preso ka ng nakaraan. So you need to move on. Sabi mo nga sa katabi mo, move on na tayo. Yan. Move on. Amen? Amen? Yan. Huwag mong sabihin bakit mas mabuti pa noon kaysa ngayon dahil ang tanong na yan ay walang katuturan. Okay. So, in this verse, the preacher, sabi nga nila si Solomon, it offers us a wise insight into our human tendency. Kasi nga, ang tendency natin is lagi na lang natin parang ina-idealize o idealize na yung ating nakaraan ay mas maganda o mas mabuti. Iniisip natin na yung past natin, kino-compare natin sa present. At itong passage na to, binibigyan tayo ng warning. Okay, warning against dwelling on the past. Alam niyo po, ang dami ko na nakakwentuhan. Siyempre, nandun din yung mga regrets, di ba? Na
Alam mo, dati mas maganda talaga yung kalagayan ko, mas maganda buhay ko, mas maganda yung kinikita ko, mas maganda yung kaming mag-asawa, mas maayos yung kaming relationship, di ba? Maraming mga regrets. Pero sabi ng Bible, wag nating sabihin 'yun. Okay? So, sabi ko nga po, itong passage na to, binibigyan tayo ng warning against longing. Di ba? Yung hindi mo napapansin, nananabik ka na pala doon sa nakaraan mo. So, ini-encourage tayo, church, nitong passage na to, na i-approach natin yung life natin with wisdom and discernment. Discernment in what? Discernment na wag nating sabihin, wag nating isipin na yung nakaraan natin ay mas mabuti kaysa doon sa present natin. Kasi nga, sabi natin, God is good all the time. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Okay, so itong verse po na to begins with the instruction. Diba? In English version, sabi doon, don't say. So it's a command. Don't say. Sabi sa Tagalog, wag mong sabihin. Huwag mong ibukas ang bibig mo at sabihin na yung nakaraan mo ay mas mabuti. Gets nyo? Nabasa nyo na ba itong passage na to? In the Old Testament book. Diba? So, it's a word of wisdom na alam din talaga ng Lord na ito ay madalas na neglect ng tao kaya hindi makamove on. Kasi nga, siya ay preso ng kanyang past. So, it addresses a common sentiment na kadalasan nating na-experience. Yung word na nostalgia, di ba? Ang ibig sabihin nun, yung meron ka laging parang wishful thinking. Meron kang laging parang gusto mong bumalik sa nakaraan. Kung meron nga lang time travel. Di ba? Kung meron lang time travel, babalik ako. Babalik ako doon sa, di ba? May mga narinig din ako. Babalik ako doon sa, ang waistline ko ay 28. Di ba? Talaga di ba? Minsan naisip mo yun, lalo na pag yung nagsusukat ka na ng damit, di ba? Hindi na kasya yung pantalon. Dati kasya to eh. Di ba? Nandun ka sa department store, ang ganda-ganda ng polo, ang ganda-ganda ng damit, pag sukat mo, hindi kasya. Sabi mo, sayang, dati kasya to eh. Di ba? Dati, so, ang dami nating dati. So, may mga matatanda, pag nakausap mo, gusto nilang bumalik sa pagkabata, para bang namimiss mo yung good old days. Pag nakikinig ka ng music, di ba? Pag nakikinig ka ng music, nagre-reminisce ka. Ito yung music noon, na nandirito kami. Di ba? So, niisip mo yun yung mga good old days mo. Meron ba dito namimiss yung dati niyang buhay bago niya nakilala ang Panginoon? Di ba? Sino ka ba dati at ano ka ba ngayon na kay Lord ka na? Ang sabi ng Bible, sino man daw yung nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin nun, pag ikaw ay na kay Kristo na, patay na yung dating mong pagkatao. Bago ka na ngayon. Amen? So, ang tendency kasi mga kapatid is living the present. Tingnan mo nabubuhay ka ngayon, pero ang puso't isip mo, nasa nakaraan. Kaya pala, hindi ka makamove on. Wow! Bakit sinabi ng Ecclesiastes ito, no? Huwag mong sabihin. Yun pala, ito pala ang dahilan. Kaya pala marami sa atin na i-stack up. Diba? Tumigil ka na even yung goal, tumigil na. Remember last week, sabi ko, iba yung wish sa goal. Diba? Kasi ang goal, meron kang gagawin to pursue your dreams, yung mga ambitions mo. Nga lang, meron talaga na-stuck na doon nasa present, pero nabubuhay siya sa past. Lagi mong kino-compare yung past mo sa present. Remember, yung story ng Israelites sa Exodus, but this time in Book of Numbers, kung nabasa mo to in the Old Testament book, di ba, nung sila po ay nag-Exodus
di ba? Sila po ay niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Sila ay nag-travel doon sa wilderness. Pero nung habang sila po ay nagta-travel sa wilderness, napag-usapan din namin ito last time, imagine ang promise ng Lord is just 11 days going to the promised land. Pero gano'n sila tumagal sa wilderness, sa disyerto? 40 years. Anong sabi ng Bible? Sabi din ng Bible, kaya sila nagtagal doon sa wilderness kasi masyado sila mga reklamador. Tama? Matitigas ang ulo. 'Di ba? Hindi sila lubusang nananampalataya sa Diyos. Yun ang mga dahilan kung bakit sila nagtagal doon. At hindi lang yun pala. Isa pang dahilan, sabi sa Numbers 11:4-6, sabi dito, the rabble with them began to crave. Di ba? Pag sinabi nating nag-crave, parang ang nananabik. Di ba? Sino dito yung parang ang sarap mag-unli wings? Parang ang sarap mag-buffet. Di ba? Parang gano'n lagi. Sarap mag-swimming ngayon kasi, wala naman ako nakikitang problema doon. Nga lang, itong mga Israelites na to, habang sila po ay papunta sa promised land, di ba? At wala silang ibang kinakain kundi yung manna from heaven, nag-crave sila for food. At nag-crave sila at naaalala nila yung kanilang nakaraan. Sabi dito, the Israelites started wailing and said, if only we had meat to eat. Kasi mana nga lang yung kinakain nila, di ba? We remember the feast. Nagsimula na silang mag-recall. Nagsimula na silang manabik. Remember the feast we ate in Egypt at no cost. Libre. Di ba? Yun na dati kasi libre lang itong kinakain ko. Ngayon may bayad na. Di ba? Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. Kasi syempre, itong cucumbers, leeks, onions, and garlic, ano to? Sausawan to. Tama, di ba? Parang ang meron nitong Ako, nagugutom na yung iba dito. Meron kang ensalada nito. Buti pa doon sa Egypt, may piniritong isda, may ensalada, may ketchup, kumbaga gano'n lang, di ba? May spices. So, naalala nila yun. But now, we have lost our appetite. We never see anything kundi itong mana na to. See? So, hindi po bago ito. Sabi sa Tagalog, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita, kaya nagreklamo na naman sila. See? Yung complaining, di ba? Meron ka bang kilalang tao na napaka-reklamador? Konting bagay, reklamo ng reklamo, di ba? Bakit ako? Di ba? Bakit ako? Utusan mo yung anak mo. Anak, makakakuha ng Bakit ako? Di ba? Natatawa, may mga natatawa, Guilty. Kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa. Sa Ehipto doon, nanghihingi lang ng isda. At naaalala ba ninyo ang pipino? Ayan na, di ba? Nag-uusap ng sarap, di ba? Ng sarap, ng daming mga sidings, mga side dishes. Di ba? Amen? Tinan mo yung katabi mo. Ayan, tinan mo yung katabi. Sabihin mo, ikaw ang pinag-uusapan. Yan. Di ba? Daming mga side dishes. Tapos, di ba? Ang sarap. Isasawsaw mo pa dun. Ganun sila. Naalala nila. You know what, church? There is a tendency to view the past through romanticizing and comparing it favorably to the present. Yun ang tendency. Di ba? Na kino-compare lagi natin yung nakaraan doon sa present natin. Pero sabi ko nga po, church, pwede naman we may long for the memories. Pero wag nating i-associate yung kabutihan ng nakaraan sa present natin. Na ang nangyayari na ay hindi na tayo makamove on at nagkakaroon tayo ng mga regrets. However, yung pong binasa again natin in Book of Ecclesiastes chapter 7 verse 10 ngayong umaga, it advises against this mindset.
he reminds us that such a question is a bad question to us and unwise. Bad question pala to kasi sabi, huwag niyong sabihin. Bakit mas mabuti? Bakit mas mabuti yung nakaraan? Di ba? Bagkus, sabihin mo, yung today ay mas mabuti kesa dati. Kasi, kaya church, it advises against the mindset. Ito pala ay isang bad question. It is useless exercise that can lead to dissatisfaction. Pag ganun ang mindset natin, lagi ka na lang dissatisfied. Lagi ka na lang discontent. At wala na. Sabi nga, allow me to use the word, lagi ka na lang lutang sa katotohanan. So, instead, church, of getting caught up in longing for the past, ine-encourage po tayo na embrace natin yung present natin and approach it with wisdom. Ang ibig sabihin, church, maging grateful tayo sa present kung ano yung meron tayo. Ipagpasalamat natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, pag ganun kasi yung kaisipan natin, wala na, lagi ka na lang discontented. Lagi ka na lang hindi satisfied. Kasi bakit ganito lang? Dati ganun eh. 'Di ba? So ngayon, sabi ko po, ang gawin natin, maging kontento tayo sa present, ipagpasalamat natin sa Panginoon, at umasa tayo sa future natin sa Panginoon. Amen? Kung ano yung meron ka ngayon, pagyamanin mo. Ang sabi ng Bible, in Book of Luke chapter 16 verse 10, if you are faithful of little, God will entrust you with much. Ang sabi ng Bible, in other words, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, bibigyan ka niya ng mas malaki. So, para maka-move on tayo, yung present natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon kung ano yung meron, doon tayo magsimula. In Ecclesiastes chapter 7 verse 10, challenge us to focus on the present moment and make the most of it. Yun pala yung nagiging problema natin. Sabi ko, Lord, bakit ito yung message namin today? Actually, kasi church, sabi ko nga sa inyo, whenever I preach dito po sa unahan, I always preach first sa sarili ko. Di ba? Marahil ito nga yung nane-neglect natin. Kasi lagi tayo nanghihinayang dun sa past. Buti pa yung dati, no? Pero ang sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22, because of the Lord's great love, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tatandaan mo, church, we are not consumed for His compassions never fail. Nandyan lagi ang Panginoon, they are new every morning. Ibig sabihin, laging may bagong pagpapala ang Diyos sa atin sa bawat umaga. Diba, sabi nga natin sa prayer natin, Lord, thank you po sa panibagong gising dahil alam ko may panibagong blessing. Amen? New every morning. Great is your faithfulness. Meaning, church, each day has its unique opportunities and blessing. Ganun po yun. Nga lang, hindi mo na siya nakikita. Di kasi nga, nakatingin ka sa nakaraan. Hindi mo na nakikita kung ano yung meron ngayon. Yung kung ano yung meron ngayon, na yan ang gusto ng Lord na pagyamanin mo. Because if you are faithful with little, you are worthy of much. Kuha niyo po. May natututunan so far? Each day has its unique opportunities and blessings, even if they may look different from what we have experienced before. Church, tapos na yun, nakaraan na yun. Dumaan na yung season ng life mo na yun. Kung yun po ay pagpapala, na-enjoy mo na rin yun, na-experience mo na rin yun. Pero sabi ko nga po, yung pagpapala na yun, huwag kang ma-stuck doon. Dahil sa bawat araw, may bagong plano ang Diyos sa'yo. Always increasing, never decreasing. Ang problema, kadalasan po, nananabik tayo sa nakaraan. And then, because of that, we risk missing out on the beauty, yung growth, and joy that can be found in the present.
So, again, itong binasa po natin, Ecclesiastes chapter 7 verse 10 invites us to develop a mindset of gratitude and contentment. Amen? Gusto ng Lord na pagyamanin natin kung ano yung meron today, magpasalamat tayo sa Kanya, and then, at umasa tayo sa kinabukasan sa Panginoon. Dahil kung paano siya naging mabuti dati, magbuti ang Diyos today, at magiging mabuti siya bukas. Kaya sabi natin, God is good all the time. Amen? So, kaya kailangan church natin ma-develop itong mindset na to at gratitude and contentment because it gives us joy. Di ba? Kaya ang nangyayari din, lagi ka nakasimangot. Lagi ka nakasimangot kasi nga parang, eto naman, pagising mo sa umaga, ganun pa rin. Wala pa rin, namimiss mo kung ano yung blessing ng Lord sa iyo nung araw na yun. Di ba? Imbis na maging grateful tayo, pagpasalamat natin, paggising natin sa umaga, may buhay pa tayo. Di ba? Paggising natin sa umaga, di ba, meron pa tayong malakas sa pangangatawan. Dapat na-appreciate natin, church, yung bawat blessing and lessons that come with each passing day. Rather than dwelling on what once was. So, ini-invite po tayo, ni-encourage tayo to embrace the present with a sense of gratitude. Kailangan, church, matutunan natin na ipagpasalamat sa Panginoon ang bawat araw at kung ano ang araw na ibinigay ng Panginoon kasabay ng mga pagpapala niya. Pagising mo kaninang umaga, nakapagpasalamat ka ba sa Panginoon? Paggising mo, pagtingin mo doon sa kisame mo, pasalamat ka na agad, Lord, thank you po at may buhay pa ako. Diba? Ito pong araw na to, pinagkakatiwala ko sa iyo. Kung, Lord, alam ko, ikaw ang magpo-provide in abundance ng pangangailangan ko sa araw na to. So, church, hindi talaga tayo in-encourage ng Lord na mag-dwell in the past. Okay, so in Ecclesiastes chapter 7 verse 10, meron po itong cross-reference na magbibigay sa atin ng liwanag, yung significance, di ba, ng Ecclesiastes 7:10. Makikita natin yan in Book of Philippians. Open your Bible in Book of Philippians chapter 13 verse 14. Sabi po dito, brothers, I don't regard myself as yet having taken hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind. Sabi niya, one thing I do. Isang bagay lang ang ginagawa ko. Forgetting the things which are behind and stretching or moving forward to the things which are before. I press on toward the goal for the prize on which or on the high calling of God in Christ Jesus. So sabi ni Paul, di ba, isang bagay, marahil siguro sabi, ito isang bagay na natutunan ko. Isang bagay na ginagawa ko. Di ba? Forgetting what is behind. Well, lagi niyo po ito naririnig sa akin. Sabi ko nga sa inyo, well, it's difficult to forget the past. Mahirap talagang kalimutan. Di ba? Yung nakaraan. Pero ang sinasabi po dito is, huwag tayong magpakontrol sa past natin. Amen? So this passage echoes the sentiment of Ecclesiastes 7:10 by emphasizing the importance of focusing on the future and pressing or moving forward rather than dwelling on the past. Alam nyo, sa mag-asawa, subukan ninyo, naririnig nyo ba yung mga sarili ninyo? Naririnig nyo ba pag kayo nagtatalo, nag-aaway? Mga mag-aasawa, ano pinag-aawayan ninyo? Yung past. Hindi naman yung present eh. Yung present, nakalimutan nyo na yun. Yung medyas na pakalat-kalat, hindi na yun yung pinagtatalunan nyo. Ang pinagtatalunan nyo na, di ba, yung nakaraan. Amen? Yung mga mag-aasawa dito, di ba? Nagsusumbatan na ng nakaraan. Pero sabi ni Paul, forgetting what is behind. Tapos na yon, let bygones be bygones. Di ba? Tapos na yon. Water under the bridge na yon. So that's one cross-reference. And another cross-reference
Okay, para mas lalo ma-enhance yung understanding natin is found in Book of Isaiah chapter 43, 18 and 19, where God declares, "Do not remember the former things, and do not consider the things of old. Behold," pag sabing behold, "see, I will do a new thing." Ayun pala ang problema. Kaya hindi makapasok yung mga bagay, bagong bagay na gustong gawin ng Diyos. Kasi nga, nandun pa tayo sa nakaraan. Alam mo ba, si Lord wala na sa past mo. Wala na si Lord sa past mo. Ikaw na lang ata ang nandun. Si Lord nandito na, present siya sa buhay natin at pine-prepare niya yung future natin. Sabi ng Bible, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it?" Diba, parang, hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago sa'yo? Nga lang, ang problema, anak, yung focus mo nasa past. Diba? Buti sana kung ang nire-remember mo yung mga victories of the past. Ang pangit dyan kung inaalala mo pa yung mga failures mo of the past. Diba? So, anong nangyayari? Nagkakaroon kayo ngayon ng mga regrets. Victories of the past, magandang alalahanin yun, memories yun. Pero ang sabi ng Bible, pero huwag kang manatili doon kasi meron kang present. At akong bahala sa future mo. Shall you not know it? It will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. It's a miracle. Pero magkaroon ng daan, di ba, sa wilderness at magkaroon ng river sa disyerto. It's a miracle. God can do it, mga kapatid. Kaya niyang gawin kung ano yung mga dreams natin. Nga lang, sabi ng Bible, hindi mo nakikita. You are blinded because of siguro yung mga mistakes, yung mga kasalanan natin, yung mga failures natin. Pero di ba sabi nga natin, maaring you failed, pero you're not a failure. Amen? Di ba? Ang ganda sabi dito, "Do not remember the former things, and do not consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now, it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." So itong passage na to emphasizes the newness of God's work. Church, yung mga bagong bagay na ginagawa ng Lord. The newness of God's work and His ability to bring about change and renewal even in the midst of difficult circumstances. May nakikita na ba kayong bagong ginagawa ang Lord? Amen po ba talaga? Amen? May nakikita ka. Imposibleng wala ka nakikitang ginagawa ang Panginoon. Dahil yun ang pangako niya. Sabi niya, meron ako mga gagawing bago sa buhay mo. Pero itong pakiusap ko, sabi ng Lord, do not dwell in the past. Do not dwell in the past. It's important to note, church, na itong passage na to, listen, does not imply that the present is always better than the past. Hindi ko po sinasabi yon na yung kalagayan nyo ngayon ay mas maganda kesa doon sa nakaraan. Or that we should ignore the lessons of history. I'm not saying that. Instead, it serves as a reminder that do not let your past control you. Diba? Hindi ko sinasabi na mas maganda yung kalagayan mo ngayon. Baka nga dumadaan ka ngayon sa problema o sa pagsubok. Hindi ko sinasabi na wag mo nang alalahanin yung history. Hindi ko po sinasabi yun. Pero wag ka magpakontrol sa nakaraan mo. Tapos na yun. Sabi mo sa katabi mo, tapos na yun. Yung nilagyan ni Lord ng period, wag mo nang lagyan ng kama. Amen. It encourages us to avoid being trapped in the trap of nostalgia. Yung gusto mo lagi lang
mag-time travel sa nakaraan. Gusto mong bumalik sa nakaraan. As it can hinder your growth, ninanakaw niya yung joy mo, and it prevent you from fully embracing the opportunities of the present. Kasi nga, wala lutang. Move on. Move on. Kung ano yung meron ngayon, then dito ka magsimula. Magpasalamat ka sa Panginoon. And if you're faithful of little, you are worthy of much. Maging tapat ka sa maliit. As we navigate life's journey, church, let us learn from the past. Ito po yung point ko dito. Let us learn from the past, appreciate the present, and look forward with hope for the future. Doon makikita mo yung purpose ng life mo. At syempre, it's very fulfilling. So, kasi it's very common sa ating mga tao to look back on history. Di ba? Look back on history at sabi mo, oh, yun yung mga good old days ko. And this usually happens, di ba, pag nanonood ka ng TV, pag nanonood ka ng movie mga luma, pag nakikinig ka ng mga music, yung mga lumang music, di ba nagre-reminisce, ito yung nandun kami sa Luneta, di ba? Nang walang pera. Amen? Di ba? Nangyayari yan, kadalasan, ganun eh. And it shows that depicts life years ago. Looking at what is being shown appears doon sa mga remembrance na yon, it appears to be a great life. Parang sabi mo, parang mas maganda yung buhay ko nung nakaraan. And may mga tao naman, they think of the good old days when they are going through a very tough situation. Pag may pinagdadaanan ka, naiisip mo na lang, buti pa yung dati. Di ba? Imbis na harapin mo yung mga pagsubok ngayon, nandun ka na. Nagmumukmo ka na sa dilim. Sinasabi mo, buti pa yung dati. Sa mga mag-asawa, you begin to look back on the earlier years of marriage. Di ba? Buti pa dati. Ang bait-bait niya. Di ba? Ganon, di ba? Buti pa dati, ipinaghahanda niya akong pagkain. Buti pa dati, pinagbubukas ako ng pinto. Di ba? Buti pa dati. Mabuti pa nung single na lang ako. Di ba? Sana hindi na lang ako nag-asawa. Kasi ngayon may asawa na ako, hindi na ako pinapayagang lumabas. Mga asawang lalaki, pinapayagan ba kayo lumabas? Hindi. Hindi, no? Huwag kayo mag-alala. Kasi alam nyo, may kasabihan tayo, pag pogi daw ang asawa, hindi yan pinalalabas ni misis. Yan. Kaya intindihin ninyo yung mga asawa ninyo, boys. Intindihin nyo. Diba? Tama ba? Ngayon, naintindihan nyo na, kaya pala hindi ako pinapalabas ni misis. Pero, pag lagi kang pinapagala, magtaka ka. Lagi kong pinapagala nito ang kasabihan, pag pogi, hindi pinapalabas. Joke lang yun. Ginising ko lang kayo. Pero, di ba, minsan, di ba, ganun tayo, mga married couples, no? Sana, dati, ganun lang. Alam mo ba, dati, kasi narinig ko to doon sa tatay ko. Sabi niya, alam mo ba yung si mama nyo, nung first date namin, yung soft drinks, hindi niya maubos. Di ba? Hindi niya maubos. Ngayon, grabe, isang litro, kulang pa. Pero, kidding aside, mga kapatid, wag tayong mag-nostalgia doon sa ating past. Kasi, may bagong ginagawa si Lord sa buhay mo ngayong present. Amen? O, yung mga magulang, di ba? Sabi nila, buti pa nung bata yung anak ko, ang bait-bait niyan. Di ba? Ang bait-bait niyan. Hindi yan sumasagot. Hanggang sa school nga, hindi sumasagot yan. Tinatawag ni teacher, sobrang bait. So, people, always looking back on years ago,
Ang nakakalungkot noon, tayong mga Kristiyano, di ba? Buti pa yung dating gobyerno, ganito, ganun eh. Lagi na lang, mabuti pa yung dating mga politiko. Brothers, sisters, move on. Move on. Amen? Move on ka na. Tapos na yon. Amen? Sabi ni Solomon, it is not wise to look back. And itong question na to is not a good question. It actually a bad question at all. Ecclesiastes 7:10, do not say, wag mong sabihin, why were the former days better than this? For you do not ask wisely about this, because this is a bad question to ask. Alam niyo po, throughout a person's life, napakarami talagang ups and downs. Every period of life has its own unique challenges. Iba-iba, no? Pag tinanong ko ngayon, iba-iba tayo ng mga pagsubok, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Tapos, sa susunod na panahon, nagpalit lang ng kulay, nagpalit lang ng pangalan, problema pa din, pagsubok pa din. Unique, di ba? Iba-iba. Meron naman parang tailor-made yung pagsubok sa'yo, parang ikaw lang ang nakaranas niyan, pero hindi totoo yun. Di ba? Halos lahat tayo dumadaan sa mga ganyan. And at that time, it appears as though, di ba, it's the worst time. Akala mo yan na yung worst sa buhay mo. Pero we all have to live in the present. You cannot live in the past. Do not forget, church, what has happened in the past. Ito yung sinasabi ko. This is my another point. Huwag mong kalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan, but do not dwell in the past. Kasi hindi naman talaga mahirap makalimutan. Hindi mahirap makalimutan. Pero sinasabi ng Bible, pero huwag ka magpakontrol doon sa past mo. Accept what God has for you today and look forward to what He will have for you tomorrow. Because God is good all the time, and all the time, God is good. So looking back sa life natin, compare sa ating current life, especially if you are a Christian now, alam nyo, minsan may namimiss ka, no? Namimiss mo na, buti pa, dati may mga nag-i-invite sa akin pagka Sabado nights. Ba? Sino dito yung wala nang nag-i-invite? Hindi ka na nila i-invite. Tandaan nyo na po ito tapat na to. Pag ikaw, seryoso ka kay Lord, yung mga dati mong mga kaibigan na mga bad influence, hindi ka na iimbitahin. Amen. Amen? Pero magpasalamat ka kung yung kaibigan mo, in-invite ka ngayon dito sa church. Amen? Kasi nga, church, sabi ng Luke 9:62, Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Hindi talaga po pwede. Hindi talaga po pwede na hawak-hawak mo yung ano, tawag dito, yung pala, pero hindi ka nakatingin doon sa inuhukay mo, nakatingin ka doon sa past mo, o nakatingin ko sa likod mo. Hindi talaga ganon. Talaga, you need to concentrate and you need to focus on your present. Church, before I'll give you this last passage, gusto kong sabihin sa inyo ulit, my point. My point is, church, you move on. Maaring yung past mo ay mabuti. Maaring yung past mo naman ay full of regrets. It's both of the same worlds. Pero, tapos na yun eh. So live your present. Move on. Be content. Magpasalamat ka sa Panginoon kung ano yung meron ka ngayon. Pagyamanin mo para yan po ay palaguin ng Panginoon. At keep on believing, keep on hoping para sa future mo because only God holds our future. Now, I want you to see this. Before I end, I want you to see this. Open your Bible in Psalms 23 verses 1 to 6. Ito po ay isa sa mga writings ni David. Sabi ni David in verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ibig sabihin, in his opening remarks, ang sabi niya, ang Diyos ang aking provider.
Hindi niya ako pinagkulang. Hindi niya ako pinagkulang dati. Hindi niya ako pinagkukulang ngayon. At alam ko, hindi niya rin ako pagkukulangin sa aking future. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is protecting him. Kung pinrotektahan ka ng Lord kahapon, poprotektahan ka ng Lord today, poprotektahan ka ng Lord tomorrow. Amen? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Church, look at this in verse 6. Surely goodness and mercy or goodness and love will follow me all the days of my life. Tingnan niyo po yung sinabi ni David na surely alam niya at na-experience niya in his past life. Okay? Kita nyo si David to, si King David ang nagsasabi nito. Tatay ni Solomon. Okay. Kanina sa Ecclesiastes, yung anak, ngayon naman yung tatay. Okay. Sabi ni David, surely, kasi meron siyang karanasan sa Panginoon in the past that through thick and thin, hindi siya iniwan ng Diyos. At ganun din ang ginagawa ng Lord sa atin. Surely. Okay. Then, sabi niya, surely, and then he gave this confidence to live out his life in the Lord. Okay. Doon sa surely na sinabi niya, actually, it means a guarantee. Guarantee na hindi lamang noon sa nakaraan, David is also pointing toward the future and even his present. No matter what, anumang mga problema ang dumating, merong pangako ang Diyos na ma-overcome. Amen? Anumang pinagdadaanan mo ngayon, church, mapagtatagumpayan mo yan dahil pangako ng Diyos sa iyo yan. Amen? So, balikan natin. Sabi ni David, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kagaya ni David, kagaya natin, there is the variety of those days. Merong mga discouraging days, merong mga distressing days, merong mga dangerous days. Pero yung confidence siya sa Panginoon, alam niya, hindi siya pinabayaan, hindi siya iniwan ng Panginoon. Goodness and mercy of God follows him. And then, I want you to notice this, itong last statement, there is a statement of continuation. Ang sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, pag sinabing forever, nakita niya yung permanent contentment na alam niya, hindi lang pala doon sa nakaraan, hindi lang sa ngayon, ngunit ang Panginoon nandoon sa aking future. Kaya meron siyang contentment. Amen? So, kaya doon sa verse 1, ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kung paano pinrovide ng Lord yung aking past, ganun din niya ipoprovide yung ngayon ko, at ganun din niya ipoprovide yung future ko. Amen. Kaya church, try to live to improve the time you're in. Yung present natin. Don't worry about how things were so much better then. Di ba? Tapos na yun eh. Di ba? Well, again, maganda man o pangit man yung nakaraan mo, history na lang yun. In order for us, in order for you to keep on moving para makapag-move on ka, you focus on the present. Pasalamatan mo nga Panginoon sa present mo at umasa ka sa Kanya sa iyong future. Gawin mo ang lahat. Gawin mo ang lahat to make the world and the church a better place today. At kung ano ang gusto ng Lord para sa atin. Huwag ka maging prison of your past. Huwag ka maging prison of your past. Let us live fully in the present, cherishing the past, but not allowing it to overshadow the potential and beauty of today. Church,
God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya isang araw, imbis na sabihin mo, kasi sabi ng Bible, huwag mong sabihin na mas mabuti yung nakaraan mo. Ngayon, because you're living your present with high confidence sa Panginoon and knowing your future is in His hands, sasabihin mo, ang buhay ko ngayon, mas mabuti kesa dati. Amen. Kasi, yung dati, tapos na yun. Tapos na yun. Dumaan na lang, dumaan na lang sa season ng buhay mo yun. Kaya ang gusto ng Lord ngayon, Nak, focus ka ngayong present. Pagyamanin mo yung present mo, and I'm telling you, your future will thank you. Amen? Your future will thank you. Dahil alam mo, kasama mo ang Lord, hindi ka pababayaan. Kaya sabi ni David, surely goodness and mercy follows me all the days of my life. Yung all the days na yon could be distressing, disappointing days, discouraging days, pero ganun pa man, hindi pa rin siya iniwan ng Panginoon. Maaaring merong discouraging days ngayong present, maaaring ding merong discouraging days, disappointing days in the future, pero tatandaan mo po, hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, move on ka na. Move on ka na. Move on. Move on. Amen? Move on. Hallelujah. Tayo po tayo. May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Yes, let us move on. Kasi po, sayang hindi natin nakikita yung ginagawa ng Lord sa present natin kung tayo po ay prisoner ng past natin. Now, may I encourage everyone to please close your eyes for a moment. Close your eyes for a moment. Pwede ba talk to God? Sabi mo sa Kanya, Lord, sorry po kung ako po ay naging prisoner ng past ko. Pero today, I'm willing to move on. Pagyamanin yung aking present, pasalamatan ka sa aking present at umasa sa'yo sa aking future. Church, come on, you need the faith, you need spirit on this. Kasi baka yung mind natin na stuck sa past, yung heart natin na stuck sa past. Church, maraming magagandang plano ang Lord sa buhay mo. Gusto niyang makita mo yan. He can make road in the wilderness, even rivers in the desert. Just trust Him. Trust Him with your life. Diba? Sige, kalimutan mo na yung nakaraan, tapos na yon. Move forward. Pagyamanin mo yung ngayon at ipagkatiwala mo sa Panginoon yung bukas. Maniwala ka sa akin. Church, the Lord will bless you dahil ang plano niya sa atin to give us peace, never to harm us, but to give us abundant life. Kagaya ng sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. His goodness and mercy overtakes me all the days of my life. Hindi lamang yung nakaraan, hindi lamang yung ngayon, ganun din sa ating kinabukasan. Nando ng Diyos. Because God is good all the time. At sasabihin mo isang araw, yung ngayon ko, mas mabuti kesa dati.